Tapos ko nga mananghalian mga mare, ito na naman yung gagawin ko. Kung naalala nyo nga yung paggawa ko nga ng tikoy mga mare, meron pa nga akong natitirang glutinous powder. Crave nga ako sa kakanin mga mare, ito nga gagawin ko na itong glutinous powder. Meron pa nga natitirang isang cup dyan mga mare, kaya naglagay na rin ako ng kalahating asukal. Sa paggawa naman ito mga mare ay nakadepende naman yun sa inyo kung gaano katamis. Sa totoo lang mga mare ay first time ko lang itong gagawin itong kakanin na ito. Sarap nga sana itong gawing ginataang bilo-bilo mga mare, kaso nga lang kulang ako sa mga sahog. Para nga mabalance yung lasa, ayan naglagay lang ako ng kaunting asin. At pa ako natitirang evaporated milk dito mga mare, kaya ito na lang yung ilalagay ko. Pwede naman tubig nung ilalagay dito mga mare, kaso nga lang mas masarap talaga kapag gatas. Para maganda nga yung texture ng ating kakanin mamaya at maging creamy. At dahil nga isang cup itong glutinous powder ko mga mare, ito na nga binuhos ko na lahat ng evaporated milk. Bali nakagamit pala ako dyan ng ibap mga mare, isa't kalahating cup. Kaya naman kasi itong kalahati mga mare, kung ititira ko pa nga ito, masisira lang. At sa totoo lang mga mare ay first time ko lang nga ito gagawin at sinubukan ko lang ito kung anong kinalabasan. Ito naman sa paglagay ng lemon flavor mga mare ay optional lang din. Binili ko nga ito nung December mga mare, kaso nga lang hindi ko rin nagamit. Kaya na nga mga mare, naglagay na rin ako ng 1 teaspoon ng vanilla. After ko nga mailagay yung vanilla mga mare, ay hinalo-halo ko na lang ng maigi hanggang kumalat nga itong vanilla. Katapos kinuha ko na rin yung bago kong kawali mga mare, ito na nga yung gagamitin ko para non-stick. Itong kawali nga mga mare ay nilaan ko talaga to sa mga dessert na gagawin ko. Inuos ko na rin dito sa kawali mga mare, pagkatapos nga halu-haluin lang natin to. Maging alalay lang tayo sa apoy mga mare at hinaalang natin to. Una nga dyan mga mare ay pinakamahinang apoy na nga yung ginamit ko. Kailangan talaga patuloy yung paghalo dito mga mare para nga hindi masunog yung sa ilalim. Kalipas ka ng 5 minuto sa paghalo mga mare, ayan na nga yung texture niya. Ilagay lang ako dito ng 1 tablespoon ng butter. Malipas ng ilang minuto mga mare, naging ganyan na nga yung texture niya. Ano yung paghalo ko dyan mga mare, ganun na rin yung gawin nyo. Tapos ganyan mga mare, nilipat ko nga siya dito sa wax paper. Lalagay pala ako dito ng toppings mga mare. Ito pa nga yung natitirang chocolate nung gumawa nga ako ng Graham balls. Masarap nga sana i-toppings dito mga mare yung peanut butter, kaso nga lang naubos na yung peanut butter namin. Ito na lang yung nilagay ko yung chocolate para hindi masayang. Pagkatapos ko nga maglagay dyan ng chocolate mga mare, ifo-fold lang natin to. Pa nga siya pwedeng hiwain dyan mga mare, dahil nga malambot pa, nilagay ko muna sa chiller. Bang nilagay ko naman sa chiller yung ginawa ko mga mare, ito magpupunas muna ako ng pintuan ng ref. Puro i-chill lang natin yun ng 20 minutes mga mare, saktong-sakto na yan at mahihiwa na rin natin. Ang hinihintay ko naman yung mga mare, gagawin ko nga muna to dahil nga kahapon pa ito. Lipas nga ng 20 minutes mga mare, ayan kinuha ko na nga siya doon sa ref. Sakto nga yan mga mare dahil nga magtitimpla ako ng kape mamaya. Hiniwa-hiwa ko na nga ng ganun size mga mare, pagkatapos nga ito na nga tikiman time na. Wala nga siya pinagkaiba sa sapin-sapin mga mare at masarap din. Masarap talaga mga mare kapag peanut butter yung itatoppings natin. Pag kumain ka nga ng dalawang size na ganito mga mare ay talagang nakakabusog at mabigat sa tiyan. Kung naman to mauubos mga mare, kaya binigyan ko nga yung aking kumarshi. Kung napanood mo nga itong video na to mga mare, huwag niyo nang kalimutan mag-like, mag-share, and mag-comment. Yan lang. Bye! God bless!